Ito ang mga libreng bagay na pwedeng gawin sa New Zealand. Dito sa bansang New Zealand, binibigyan ng importansya ng mga tao ang work-life balance. At base sa website ng bbc.com, leading ang New Zealand sa ranking ng mga bansang may best work-life balance. Katunayan dito, maagang nagsasarado ang majority sa mga shops sa New Zealand, particularly ang mga clothing shops, some pharmacy, some coffee shops at iba pa. Siyempre, may iba din naman na matagal nagsasarado, katulad ng mga grocery store, cinema, gasoline station, Kmart, The Warehouse, restaurants, takeaway shops, bars at iba pa. Kaya naman, may panahon pa ang mga employees dito to spend time with their families and friends. At ito ang iilan sa mga bagay na pwedeng gawin ng buong pamilya o kaibigan ng libre on your free time. Number 1. Kung mahilig kayo sa adventure, pwede kayong mag-hike sa mga bundok dito at napakarami mo pang mga options. Hindi ka talaga mauubusan kahit saang lugar ka pa dito sa New Zealand. Mapa-hiking man sa aktibong bulkan, snow-capped mountains, o sa mga national parks, libre lang yan dito sa New Zealand. Number 2. Mga magagandang short walking tracks o biking trails na pwedeng pasyalan ng buong pamilya, katulad na lang ng Redwood Forest ng Rotorua. Isa ang lugar na ito sa mga ginamit para kuhanan ang iilang mga sikat na pelikula. Halimbawa na lang ay Bridge to Terabithia at Sweet Tooth. Number 3. Kung hilig niyo naman ang magdagat, libre lang din ang beach access dito. Magdala ka lang ng mga pagkain ninyo, sulit na ang family bonding ng buong pamilya. Tuwing taglamig naman, may dagat dito na pwede kang maghukay para gawin mong natural na hot pool. Ito ay ang Hot Water Beach sa Coromandel Peninsula. Number 4. May mga libreng playgrounds na pwedeng dalhan ng mga bata anywhere dito sa New Zealand. Number 5. Maraming mga lawa sa New Zealand na pwedeng liguan. At syempre, masarap din itong pagpiknikan. At dahil may mga public access ang mga lakes o lawa dito, meron silang mga picnic areas na nilalagay, katulad na lang ng mga libreng tables and chairs at mayroon pang public barbecue area na libre lang din. Maliban dito, meron ding malinis na mga palikuran. Number 6. May mga botanical gardens na world class, katulad na lang ng Queenstown Gardens, Hamilton Gardens, Christchurch Botanic Gardens, at Wellington Botanic Gardens, at marami pang iba. Ang mga botanical gardens na ito ay nag-o-offer ng klase-klase at magagandang mga sample gardens around the world. Hi! May chika ako. Alam niyo ba na mayroong digital one-stop shop na dinisenyo para magbigay ng convenience para sa mga OFWs na katulad ko? Ito ay ang Tinbo o Tindahan ni Bossing na powered by PLDT Global. Dito sa Tinbo, sari-sari ang mga produkto at serbisyo. Katulad na lang ng pagbabayad ng mga utility bills tulad ng kuryente, tubig, internet, insurance at iba pa. Pati na rin ang pagbabayad sa mga government agency contributions mo tulad ng SSS at Pag-ibig. Maaari ka rin ditong bumili ng load na pwedeng ipadala sa Philippine Mobile Number. O di kaya ay bumili ng e-vouchers sa mga paborito mong shops tulad ng Mercury Drugstore, SM, Robinsons, Pure Gold, Shopee, Lazada, at Landmark. Meron din ditong food e-vouchers sa mga paborito mong kainan na katulad ng Jollibee, Max, Krispy Kreme, Red Ribbon, KFC at Chooks to Go. May e-vouchers din para sa online doctor consultation. At pati na rin ang mga gaming pins. Madali lang ang mag-register dito. Pumunta ka lang sa web browser ng phone or computer mo at i-type sa search bar ang Tinbo. At kapag nakaregister ka na sa Tinbo,
pwede ka nang kumuha ng smart virtual number mo at mag-SIM register. Ito ang seamless Philippine mobile number na magagamit habang nasa abroad para makatawag for free sa OWA Helpline 1348 at para makatanggap ng OTP o one-time password galing sa Philippine banks at e-wallet. Makakatanggap ka rin ng calls and text sa Pinas at pwede kang i-text o tawagan ng inyong kapamilya sa iyong smart virtual number gamit ang kanilang local mobile number at kahit na wala silang internet. Ano pang hinihintay niyo mga bossing? Mag-register na for free! Number 7. Mga museums na libre lang ang admission fee. Katulad na lang ng Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa na located sa capital city ng New Zealand na Wellington. Air Force Museum sa Christchurch, Otago Museum at marami pang iba. Number 8. Libreng mga parks. Halimbawa ay ang Pukikura Park ng New Plymouth na napakaraming pwedeng i-offer sa buong pamilya. Kuwiraw Park ng Rotorua, ito ay ang only geothermal public park ng New Zealand. Dito, may makikita kang mga crater lakes, mud pools, hot springs, at pwede mo din isok ang iyong mga paa sa libreng thermal foot baths. At meron din ditong libreng playgrounds para sa mga chikiting. Number 9. Ilan sa mga zoo katulad ng Brooklyn Zoo sa New Plymouth na may mga array animals katulad ng mga ibon, reptiles, amphibians at iilan sa mga exotic animals. Ambury Regional Park naman sa Auckland kung saan may mga tupa, baka, baboy, manok at rabbit kang makikita. At Te Anau Bird Sanctuary naman kung saan may makikita kang mga special birds na napakahirap makita sa wild. At last but not the least, factory tour katulad sa sikat na peanut butter factory ng Peaks Peanut Butter sa Nelson, New Zealand. Dito, nag-o-offer sila ng 40 minutes tours which includes grinding your own peanut butter by riding their special peanut butter making bike at taste tasting na rin. Pero, kailangan mong magpabook dahil limited lang ang spot dito. At iyan ang iilan lamang sa mga bagay na libreng gawin on your free time dito sa New Zealand. If you like this kind of video, please follow for more.